Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang buhay na buhay siya. Walang hindi siya gagawin sa mga anak niya at maliwanag na patutuon niya. Kung ang panahon ay nababago, ang tao'y mapagbabago niya. Gayon din ang kabuhayan na taglay dusa, hirap sa pagkihirap na kinakamtan. Subalit magnasa na siya ay kakalinga, maghanap at masusumpungan siyang ganap sa mga anak niyang tapat, kailanman di siya napapabayat, lumilimot. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Iba't iba ang pamamaraan ng Ama kung paano niya hirangin ang mga anak niya. Takda-takda ang lahat ng kanyang panawagan at pagtatalaga sa mga hinihirang. Takda-takda rin ang pagsilang at panapanahon din ang tag-ani. Tamang hindi nawawala ang anihan, subalit may mga panahon ng kanilang pag-aani, katulad ng mga mangga, ng santol, katulad ng mga ilang-ilang, iba't iba man tulad ng bulaklak ng sampagita. Hindi katulad ng sampagita na unabis na hindi nawawala ng bunga. Kahit hindi sibulan ng lahat ng puno, mayroon pa rin mga sumisibol. At siya din ang patotoo ng Ama. Sa mga anak niya ay mayroon mang kakaramputang kinakamtan, subalit hindi natitigangan para hindi makakain. Kaya't kung papaano ang Ama ay nagbabahagi ng buhay sa mga anak niya, ang kaparaanan para makakain ay binibigay din niya. Kung papaano ang pag-aaral ay binabalangkas dito sa lupa para sa sanglibutan, ang pag-aaral para sa kabanalan, ibinababa naman ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya't kung lahat ay kikilala sa Kanya at matutunton ng tamang daan, makikilala ang may taglay ng matwid na daan, tatanggapin ang daan ng katotohanan, wala ngang patuloy na maliligaw. Walang patuloy na magkakasala. Sa malalim na pagkakasala, sa malawak na pagkakamali, kundi lahat ng nagkasala at nagkamali, maaring magbago at baguhin ang Ama. Sapagkat ang lahat, sa kanyang kaparaanan, magagawa niya ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ayon kay Juan, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko,
at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kikilalanin ninyo, kikilalanin niyo rin ang aking Ama. Mula ngayon, kilalanin niyo siya at inyong nakita. Marami ang pinakitang kaibahan ng isang isinugo upang magpatotoong buhay ang Ama. Marami ang tinupad, pinaganap, upang mapatotohanang tapat ang nagsugo, buhay ang pinagmulan, mapagmahal, at taglay ay kapangyarihan. Subalit ilan nga baga sa panahon na yaon ang tunay na nakakilala, nakadama at tumanggap. Yaong mga nakakilala ang sumunod sa kautusan na sinliambit at tinuran ng isinugo at nagsugo sa pamamagitan ng Espiritu. Subalit ang mga nagmatigas at naging matigas, hindi sila nakadama, hindi sila nakakilala. Gayon din sa panahon ngayon at sa mga daratal pang panahon. Ang nagmamatigas na ganang kalooban nila ang tinatanggap at pinananaig, hindi mananaig ang kalooban ng Ama kailanman. Ang mga pinananaig ay pangkatauhan at pangsanlibutan, hindi mapaghaharian kailanman ng tunay na binaba at nananahan sa lupa. Kaya't ang pakikisa at pakikipag-ugnayan sa isinugong nag-iisa at iisang pinagmulan ay isang kaparaanan ng Ama upang matutunan kung sino siya at ano siya, at upang mapatotohanan ng mga anak niyang tumanggap at nakakilala ay kinilalang anak na isinugo sa lupa. Sa makatwid, kilala ninyo ang sarili niyo, mga mahal ko. Batid ninyo ang isip niyo kung anong nilalaman. Tarok ninyo ang mga damdamin niyo kung ano ang inyong kalooban. Maliban sa inyong sarili, at ang Amang sa inyo'y bumuhay, at tuwirang sa inyo'y nakipagtipan, tanging siya lamang at kayo ang nakababatid, mga mahal ko. Yaon nga yang Ama at sa pamamagitan ng Espiritu na binahagit tinanggap ng mga tumanggap. Kaya't ang mga nagbabahagit nagpapatotoo sa ganang kanilang sarili kung papaano sila'y nakadama at nagbago, wala ring makakaunawang batid na lahat nila kung ano nga sila at sino sila, maliban ang tumanggap sa kanila at tinanggap nila. Kaya't dito nagkakaroon ng kasalanan ng mata, ang tenga, na pumapasok sa isip at maaring bumukal sa puso, mabuhay sa damdamin. Yaw na nga ang mga may pag-aalinlangan sa mga tinutura ng kapwa, sapagkat sadyang napakahirap tanggapin at tunay na napakahirap na unawain. Yaong hindi mo kauri ang damdamin, yaong hindi mo kauri ang kaisipan, yaong hindi kayo magkalapat, yaong hindi kayo magkatugma sa tuntunin at gawa. Subalit dito napapatotohanan ng Ama. Ang mga kaisa ng Espiritu niya ay nagkakaisa ng layunin, nagkakaisa ng hangarin, nagkakaisa ng damdamin. Kaya't sila-sila'y nagkakaunawaan, sila-sila'y nagkakasiyahan, na hindi maarok matarok ng hindi makaunawa sa kanila. At itong naging dahilan
kung bakit ang mga ninuno sa panahong yaon ay maraming nagkasala sa paghamak, sa hindi nila mawawaan, sa paghatol, sa hindi nila panghusga, sa hindi nila kayang kilalanin tanggapin. Yaon na nga ang espiritong wala sa kanila. Yaon na nga ang espiritong hindi nila madama. Yaon na nga ang espiritong nasa nag-iisang isinugo at nagsugo upang ipakilala at ipadama sa nag-iisang anak para sa lahat. Kaya naman ang dahil kulang ang pahayag, kulang ang pag-uulat at panahon, hindi nakalimot ang Ama sa pangako. Tumupad pa rin sa mga tinuran, binigkas at pinahayag ng isinugo. Sa ngayon ay hindi nyo pa maunawa ang ganap ang aking sinasabi sa inyo, o dili kaya'y sinasambit. Subalit daratalang pagkakataon, ang panahon, pagbabalik ng aking espiritu, siyang magbibigay pangunawa sa inyo. At ito na nga ang panahon ng espiritu. Wala nang ibang hihintayin pa ang tao, maliban sa isang espiritu na nananahan na sa mundong ito, na ipinanahan sa mga taong tumanggap, nakakilala at nakadama. Kaya naman, nang dahil ang makasanlibutan at makalaman ay iisa sa espiritu na masama, hindi maunawaan ngayon ang kaisa ng espiritong banal. Kaya dito nagtatalo-talo at naglalaban-laban ang isip at damdamin ng tao. Dito ngayon nagkakaroong hindi magandang usapin ng tao. Dito ngayon nagkakasalang masigit pa sa pagkakasala nang humamak sila sa Hesukristo. Sapagkat hindi na taong hinahamak, sapagkat hindi na taong binibiro, sapagkat hindi na taong kinukutya, kundi ang hindi nila nakikita. Kaya't magalak, magpuri at magpasalamat ang tuwirang nakakilala nga, nakatanggap sa lahat ng katotohanan na pagwari, na pagtanto, na pagnilayan, na bubulay-bulay at dooy nagising sa katotohanan ang tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, sadyang hindi nyo paganang maabot lahat ang aking sinambit. Sadyang hindi nyo paganap maaarok ang aking sinambit. Sadyang hindi nyo pa lahat maunawa ng aking sinambit. Subalit may nakaunawa, mapalad. May nakarinig, mapalad. May tumanggap, mapalad. Patotoong ang kaisa at iisang espiritu na noon, ngayon, at kailanman ay naging kabahagi ang sarili nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Yaon ang patotoo. Ang nag-ulat ay hindi naunawaan nitong si Felipe. Ang salita hindi nawawaan nitong si Felipe. Subalit si Felipe ay kasakasama na. Si Felipe ay nakasama na. Ang iba pa kaya ang di makaunawa? Ang iba pa kaya ang di nga makatanggap? Samantalang kung ito'y kasama na, ay di pa nakaunawang lubos at nakatanggap, naghahanap pa ng pahayag at pag-uulat. Maliwanag ang katotohanan, mga mahal ko. Kaisa ka ba ng Ama? Nakiisa ka na ba sa Ama? Mapalad ka na nakakaunawa, nakakabatid, nakakadama. Sapagkat nga, kung ganang kaisipang pangtao'y di mawawawaan ang niluluwal ko, subalit ibinahagi ang Espiritu sa inyo upang mawawaan nyo ito,
Sa gayon ang pangunawang sa inyo, siyang mag-uulat ng tama at marapat upang makatanggap kayong ganap. Mapapalad kayong pinag-isa. Kapwa mula at pinagmulan ang isang bansa. Subalit ngayon, sa hindi nyo namamalayan, kayo'y magkatabi sa isang panig at dingding ng dakong ito. Patotoo lamang, sinong hindi ko mapapaubutan? Sinong hindi ko mapapanagpo? Sinong hindi ko magpapahalubilo? Yamang ako ay espiritu nga na suma sa tao at suma sa mundo. Tao, dito pa lamang kung may pagsusuri kayo, maari niyong masuri paanong naganap ito. Maari namang may dako doon, may dako rito, may dako riyan. Ngunit bakit pinagtabi sila? At patotoo lamang ang katotohanan. May malayo baga na hindi malalapit? May malapit na malalayo. Subalit, mapapanagpo ang hindi pinagtitiyap ng tao, ngunit ang amay mapagtitiyap sila. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang inyong walang batid, di nga ninyo mawawawaan ang aking ibig ituran. Subalit maliwanag kung sasambitin, bansang Japan, pinagtiyap, kapwa ay binigyang karapatan na masilayan ang liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung nakikinig lamang tuwiran ng tao, di lamang pisikal na karamdaman ang pinagagaling sa inyo, kundi ang maging inyong kaluluwa na gutom, uhaw, nanghihina, nanlalambot, halos magsumigaw na walang makarinig. Pakainin mo naman ako. Palagukin mo naman ako. Ako naman ay palakasin mo, sapagkat wala ngang pagpapahalaga ang gayon sa Kanya. Subalit magalak at magpuri ang nagpahalaga na sa Kanyang kaluluwa nang masumpungan ang Ama ng buhay niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nakaugnay niya sa damdamin at isipan niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang tinuran. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Pawang katotohanan, kaya nga't itinuro ang marapat at dapat sa mga pinaglingkod sa sanlibutan, upang ang pangungulila'y maibsan at ang galak ay kamtan, sapagkat sa muling pagbabalik, lahat ng nalikom, lahat ng may tatak, lahat ng patuto, Ama ang tinanggap, paroroong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat sa aking dalawang kapatid na sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama sa pagkilos niya sa kanila. Ngayon, mahal na kapatid, siya ang binabahagi ko sa iyo. Na ngayon ay katabi mo na nooy tinatanong mo kung saan siya sa Japan. Ngayon, kayo na mismo, magkakaintindihan kayo ng salita na mula sa Japan. Buhay ba ang Ama?
hindi ito sinadya ng tao, kundi ginusto ng Ama. Hindi ito kalooban ng tao, kundi kalooban ng Ama. Sapagkat kung kalooban ng tao, kapwa sila wala rito. Buhay ba ang Ama? Kaya't mayroon bagang hindi mapangyayari ang Ama. Kung ang kaganapan ngayon, sila'y pinagtiyap sa dakong ito, pinagpanagpo ng Ama bilang kaisa ng kanyang espiritu, ano kayang hindi niya magawa sa inyo? O ano kayang hindi niya magagawa sa inyo para maibsan ang inyong mga suliranin? Para magliwanag ang inyong mga kaisipan. Para magagalak ang inyong mga damdamin na nalulumbay. Para mapalakas ang inyong pananalig, pananampalataya. Para mabuhay ang inyong pag-asa. Para mawala ang inyong mga hirap at daing na napubuntong hininga. Sapagat ang Ama ay tunay na ligaya ang dulot niya. Buhay ba ang Ama? Kapag napagtanto mo, nasuri mo ang mga nagaganap sa buhay mo, at pagkatapos ay naunawaan mo, masasabi mo, tunay ngang dakila pala ang Ama. Sapagkat inyong pagnilayan ang istorya ng kanyang buhay, naligaw ng landas, tunay na nagkasala sa pananaw ng kapwa, sa mga nagmamalinis, sasabihing marumi, sa mga nakakaunawa at tunay na nakaunawa, sasabihing mapalad sila, sapagkat wala namang malinis dito sa lupa. Lahat nagkadungis. Iba't ibang dumi lamang, kumbaga sa uling at saka putik. Kumbaga sa dagta at saka dumi ng tahain. Iba't iba, subalit kapwa dumi pa rin ang dumapo sa balat. Hindi papasok yaon sa loob ng laman, sapagkat sa balat lamang ito didiiti o kaya ay malalapat. Subalit ang puso at isip na nagkakarumi at patuloy na nadudumihan, walang makapaghuhugas niya na anumang tubig, kundi ang banal na espiritu na tatanggapin ng tao upang ganap malinisan isip at kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya't wala ka mang gagamiting tubig para sumalok ka, magsabon ka pa, at pakahugasan mo ang nadapuan ng putik, nadikitan ng putik, ng uling, ng tae, ng dagta. Hindi maaring hugasan ito sa pamamagitan ng mga sabon na ginagamit at ng mga tubig na kung saan-saan man uri na kinuha sa gripo, sa poso, tubig pa rin na mula sa ilalim na bumukal sa ibabaw. Kaya't ibinigay ng Ama ang tunay na maglilinis, ang daan ng katotohanan, at ang magbibigay ng buhay. Kailangang mamatay muna ang laman at katawan bago mabuhay ang buhay na walang hanggan ay kamtin. Kaya't huwag magtataka at huwag magsasabing, bakit namatay siya? Lingkod siya ng Diyos. Bakit siya naglilingkod? Nagkasakit siya. Sapagkat hindi kakamti ng pangako na buhay na walang hanggan kung hindi mo na mamamatay ang katawan at laman. Subalit, ang damdamin maaring buhay ka pa ay maari ng patayin. Yaon ang damdaming hindi mabuti, ang isip ay maari ng patayin, yaon ay ang isip na marumi, upang mabuhay ang malinis at manahan ang kalinisan at patuloy na makapag tagumpay sa kabanalan. Buhay ba ang Ama? Kaya
Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ito ang espiritong hindi kayang kuhanin, agawin, yapusin, higpitan, sapagkat hindi tao, na tulad ng tao, na maaari mong sabihin, dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, huwag kang aalis. Ako lang mahalin mo, huwag ang iba. Sapagkat ang espiritong ito ay laganap ang pag-ibig, ang pagmamahal na ginagawad sa lahat. Kaya't ang espiritong ito ay hindi pwede maari, dili kaya'y pasubali, hindi maaring kuyumin ng iisa, ng dalawa, ng tatlo, ng 5, ng 10, ng 100, ng 1,000, kundi ng laksang bilang ng tao. Nakikilala at tatanggap at pananahaning ganap. Doon mapapatotohanan, espiritong hindi nakikita, naging templo, katawan ng tao, na anak ng Ama, na binahaginan niya ng katotohanan upang maisiwalat ang katotohanan at mawawaan ang katotohanan ng mga tatanggap sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Tumindig ka. Lumakad ka. Sulong. Pumunta ka ng pintuan. Alalaumbaga. Ang espiritong yaon na nagpagalaw sa kanya, na nagpalakad at nagpausad, nagpaandar ng kanyang ugat. Yaon lamang ang nais kong ipakilala sa inyo, aking mga minamahal na anak. Ang espiritong sa tuwin ay maliwanag na nangungusap, naghahandog, naglalahad ng tama, marapat, tumpak, at dapat, na kung tatanggap ang lahat, matutumpak ang dapat na may tama sa kanilang lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Itaas mo ang kamay mo. Yaon ang nagpataas ng kanyang balikat. Natuwirang hindi niya maigalaw at maayunat. Yaon ang patutong patay man ay maaring buhayin. Pingkaw man ay maaring palakarin. Tuyot na ugat ay maaring manariwa. Baluktot na isipan maaring maituwid. At ang bawat katauhan na tatanggap, kalooban nila'y mag-iibang ganap. Kaya nga't maliwanag ang aking sinambit, sa may pangunawa, kakamti ng maliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking mga minamahal, yaon ang patotoo ko, ang salita ko'y may gawa. Yaon ang patotoo ko, ako'y nangungusap, subalit di nyo nakikitang hayagan. Ako'y nakagagamit ng tao, ngunit hindi sa hayop ako daratal, sapagkat aanhin kong gamitin ang walang gawa, kundi ungol at halinghing ang bibig. Pagkatapos ay nangangagat ng walang salita. O aking mga iniibig, ano baga ang ibig kong itudlo sa inyo? Huwag kayong mag-asal tao na kinakagat nyo at nginangat-ngat.
ang kapwa nyo tao sa hindi nyo nababatid. Sila'y nahihirapan, sila'y nasasaktan sa inyong mga gawa na hindi tama. Sapagkat ang layon ko'y pawang liwanag, ang nasa ko'y pawang matuwid, ang handog ko'y pawang pag-ibig, at ang dulot ko'y kaligtasan, at ang sinumang kakamti nito may buhay na walang hanggan. Katauhan ang bumigkas, bibig niya ay ginamit, dinatalang salita sa inyo'y sinambit, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang pag-ibig ang nagbunsod kung bakit maraming kaganapan, pagpapatupad sa iba't ibang pagkakatupad, ang sa akin nilalahad sa ibabaw ng lupa. Upang patotohanan sa inyo tao, noon, ngayon at kailanman, hindi mamamatay ang aking espiritu. Yamang sa tao'y buhay na tinanggap, mabubuhay nga sa kanya ang tuwirang si ako ay ako nga, na hindi nasisilayan, ngunit nangungusap sa ilang, sa baybayin, sa patag, kahit saan sa daigdig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Opo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Kristo? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, buhay na buhay ang Ama at ang Anak. Kaya't nabuhay ba sa inyong lahat? Mga minamahal ko, samantalahin ang kaloob na buhay, huwag sayangin ang pagpapahiram, huwag sayangin bigyan ng kabuluhan. Sa mabuti, sa maganda na layunin na hindi pang sarili, kundi para sa Ama at kapwa nila, ninyo at ng lahat ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang panawagan ng Ama ay walang katapusan. Ang piging niya ay hindi nagkukulang. Punong-puno ng mga hain. Iba't iba ang putahe. Na hindi mo makikita ang timpla. Hindi mo makikita ang kukunin mo at susubo mo. Kundi ito'y tatanggapin mo, nanamnamin, at malalasahan mo ang lasa niya. Yaon na yung mga banal na salita ng Ama na iba't ibang putahe na kapag tinanggap ng tao ay kakamtin niya ang galak, kapayapaan, kasiyahan, kasiglahan, kalakasan, kapayapaang tinatawag ng pananampalataya at kapayapaan ng kaisipan, kalusugan ng pananampalataya at kalusugan ng kaluluwa at katawan, pag-asa, kasaganaan ng pang-espiritual na pamumuhay at pang-kalupaan, kasaganaan ng lahat ng bagay, na kapag ito'y tinanggap mo, tunay na bawat araw busog ka. Bawat araw, hindi ka manlalambot,
manghihina. Hindi ka susuko, kundi lalaban ka sa buhay mo. Hindi ka uurong, kundi susulong ka. Hindi ka bibitaw, kundi patuloy kang mangungunyapit, kakapit ng mahigpit. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ng lahat ay di nagkukulang. Hindi magkukulang at di kukulangin. Magpakailanman. Sa salita ay sagana, sa gawa ay nananagana, sa handog ay saganang-sagana. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Anong buti ng Ama, bakit di makita? Anong ganda ng kaloob niya, bakit di madama? Anong tunay na kakayahan niya, bakit hindi makilala? Anong hindi niya magagawa, bakit di magtiwala? O aking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ayon sa mga taga-Pilipos sa sulat ni San Pablo. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Buhay ba ang Ama? Bakit sinambit siyaon? Sapagkat kapag ang laman ng umiral, mapagmaang-maangan ng tao. Kapag laman ng umiral, mapag-imbot ang tao. Kapag laman ng umiral, mapaghangad baga na tinatawag ay di nawawala. Subalit kapag ang Espiritu, kaisa't kaugnay ng Ama, layunin niyang hangarin, tuntunin niya tinutupad at tutup din, kaya't natatamasa ang tunay na kaliwanagan. Bagamat hindi nanasahin, kung kailan hindi ninanasa, doon naman binibigay ng Ama upang patotohanan naman sa mga anak niya, yamang di ka nagpahalaga sa mga bagay na makapagkakasala, nang dahil batid kong ito'y kailangan, hindi kita titigangan kailan pa man, sapagkat ito ang pamamaraan ko at patutong kayo'y mahal na mahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga nilalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sumisilay ang liwanag, lumilipas ang dilim. Sa mga taong sa Ama ay nakasumpong na tuwiran. Subalit patuloy na nananahan ang kadiliman sa mga makatwiran at mapagmatigas ang kalooban at di masumpungan ang tunay na kagustuhan ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu na handog sa mundo. Mga mahal, magalak kayo at magpugay kung tuwirang sa isip at damdamin nyo, Ama ay naruroon, naririyan, nananahan. Hindi nawawalay, sa inyo ay nakitahan. Espiritong sa inyo'y kinamtan na lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Naranasan nyo na baga ang lumakad sa putik? Saan mas magaang lumakad? Sa patag na tuyo o sa putik? Maliwanag ang katotohanan. Sino ang di mahihirapan kung namumuhay sa putikan? Kaya't magalak at magpuri sa Amang nag-alay ng katotohanan, ang mga nahangot hinango sa putikan at nakalalakad ng patag sa tuwid na landasin na sa kanila'y alay. Sino ang nakausad ng maluwag habang tumatahak siya sa tulay na uuga-uga at halos na mapatid? Subalit, sino ang nangatalang tuhod na sa daan na tulay na mainam, matibay at patag ang di nakalakad? Katotohanang katotohanan. Sino ang nananahan sa marupok na katwiran, na tuwirang may kagalakan ng kalooban? Subalit sino ang nadimlan at nalumbay sa kalooban niyang patag at may galak habang nabubuhay? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Magalak magpuri ang sa tuwina'y may dama, sa puso niya'y Ama ang nakilala niya. Sapagkat tuwirang pababatid niya ang marapat sa tuwina. Di magugupo, di igugupo ng anumang damdaming hindi tama sa Kanya. Hatsa karamalayanan, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Kaya nga, ang kawalan ng pagtitiwala, ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pananiwala ay di sa Ama, kundi sa kalaban at katauhan niya, na binuhay at pinahiram ng buhay. Subalit ang katatagan, ang matibay na paniniwala at pagtitiwala at pag-asa, yaon ay mula sa Ama, na nabuhay sa mga anak niya, na tumanggap na tuwiran sa Kanya at tuwirang kinilalay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po bang buhay ang Diyos? Sapagkat sa tuwina'y habilin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at ng pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang patotoo. Kaya't katatakhan mo sa sarili mo. Bakit kay patag ng damdamin mo sa kabila ng kabi-kabilain ng gigipit sa iyo'y kapwa mo?
Ginigipit ka ng kapwa mo, ngunit pinagagaan naman ng amang kalooban mo nang dahil siyang nasa sa puso mo at nananahan sa isip mo mga aral niyang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Magalak, magpuri, ganap na magpugay. Ang sa bawat araw, payapang namumuhay. Sapagkat amay nakatunghay, di nalingid kailan paman, dalahin ang sino mang anak niyang minamahal, kaya't siya'y nakaagapay na di nawawaglit anuman saglit. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan sa buhay ng tao, anuman ngayon ang kalalagayan mo, hindi maaring sa buong panahon ganyan ka sa kalalagayan mo. Kaya't ang nasa karukha at kaabahan manalig na maiiba. Di mo man kapalaran o guhit ng palad ang yumamang tulad ng kapwa mong nagsiyaman, subalit sa patuloy mong pakikibaka at pakikipagtotoo na may pag-asa at tapat na pananampalatayang may kalakip na gawa, makatitighaw ka rin sa hirap ng buhay at maaring maiangat ka sa iyong kalalagayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At ang mga nasa kayamanan, huwag namang manahan sa kaisipan, na maaring sa kanila na yaon sa buong panahong sila'y buhay. Sapagkat kung papaanong masaganang pananim kapag dinatal ng Ama ang baha at ito'y kanyang nilaganas na wala nang sisibol na bunga, damo man ay wala, patay silang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit sino ang nasa Ama na hindi pangangalagaan ang nasa Kanya? At di kakalagaan buong buhay, at di kakalagan sa pagkakatali ng hirap at hinaing na sa iyo ay patuloy na daing, sapagkat ang Ama mo'y hindi sinungaling. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, tunay na buhay ka. Sa tao ay aking pinakikilala. Yamang ito ang iyong pagnanasa. Lahat ng iyo'y sa kanila ay aking alay. Ikaw aking Ama, ang tunay na sigla't gala. Wala kang kapantay, wala kang makakapantay, wala kang kakapantayan, maliban ay ikaw lamang. Kaya't kung ang tao ay sa iyo, maiibsang lahat lumbay nila. Yamang sinambit mo, marapat o Ama, ang natutoy na dama kang totoo. Ikaw aking Ama, ang tunay na kanilang sigla. Buhay na ligaya ang dulot sa kanila, pagkat ikaw Ama ang tunay na may dala. At hawak ng iyong mga kamay, sa pamamagitan mo, nagagawa mong ibinibigay
ang lahat, ang lahat, ang lahat na iyong nasa ikaw, ikaw aking Ama, ang tunay na kanilang sigla. Dala-dala mo sa tuwina, handog mo sa kanila upang tamasahin ang laganap sa iyo na pinababati at pinibigay na tuwirang ika'y kanilang kamtan sa buhay ng tao. Pag-asa, maliban na ikaw na tunay na Ama. Ikaw ang ligaya, ikaw ang sigla, ikaw aking Ama, wala nang ang iba. Ikaw ang sa'kin pinaliligaya, pagkat ito ang nasa mo, paligayahin ka Ama, pagkat hindi nagawa ng mga anak mo sa lupa. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu na binahagi mo noon, ngayon at kailanman, na kailanman hindi mapaparang. Oh, Ama, naririto sila, iyong masdan, kalingain mo, tulad ng pagkalinga mo na inalay mo Ama sa mga anghel mo, na sugo mong totoo. Itong anghel na pinagtiwalaan mo, na di na parang sa mundo, at ngayon kasama ng iyong Espiritu upang sama-sama. Oh, Ama, ikaw ang totoo, ang buhay ay sa'yo lamang. Ikaw ang tunay na tuwiran, bawat araw isang saglit may magagawa, maging buong magdama. Pagkat ika'y walang kapara noon, ngayon at kailanman, pagkat wala kahit isang makakatulad, walang makakagaya sa gawa mo. Wala kahit na sino na anak mo na tao sa lupa, may butot laman na maagnas, magkakahiwalay, doon sa lupang binalikan ay magkakasama bilang alamok na totoo. Kaya't sa pamamaraan mo at pamamagitan, hinandog mo at inalay ang iyong Espiritu, binahagi mo dito sa mundo nila. Aking Ama, naririto sila, masdan mo mga ilang tao sa laksang bilang sa mundo, lalaksang bilang nanak na tinatawag mo. Sa sanlibutan ito, kalupaang mundo
nalikha mo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May sakit pa po ba kayo? Naku, alam niyo po, kung tuwiran nga kayong nakakarinig nanlalambot po ba kayo kanina? Hanggang ngayon ba'y nanlalambot kayo? Nanghihina po ba kayo kanina? Hanggang ngayon po ba'y nanghihina kayo? Sa pananampalataya, sa pananalig, pagtitiwala, at katawan. Buhay po ba ang Ama? Mahirap magdrama. Mahirap umarte. Lalo't kung walang bayad ka. Mahirap magmemorya. Lalo't mahina ang iyong kukote. Mahirap tumupad, lalo't hindi mo kayang tutuparin. Mahirap magsabuhay, lalo't kabanalan. Mahirap tumanggap, lalo't hindi mo nakikita. Subalit, kapag nang dahil sa Ama, nagawa niyong lahat, ang mahirap para sa inyo, magalak nga kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ang balat mo'y kumusta? Ang puso mo'y kumusta? Ang isip mo'y kumusta? Lahat ayos. Tingnan natin kung ayos pati isip at puso mo. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Ayos din. Sa isip mo'y ayos na rin. Malayo yata ang sagot mo. Ang isip mo'y maayos na rin. Maayos talaga. Tingnan natin. Kumusta ka na? Pare-pares kayo ng sagot. Gayon baga. Kung si Kunching walang magagawa sa'yo. Subalit, yung hindi mo nakikita, yun ang dapat mong tanggapin para may magawa sa'yo. Tayo ka nga. Tumayo ka nga. Gusto mo ba ng apat ang paa? Gusto mo ng apat ang paa? Ayaw mo pala, di iwanan mo yan. Kahit nanlalambot ang tao, dapat huwag umuupo sa apat na paa. Baka sa kakaupo mo dyan apat na paa nala umandar sa'yo. Buhay ba ang Ama? Opo. Nanlalambot ka. Tama. Kaya hindi ka dapat mag-apat na paa. Opo. Bigyan niyo siya ng silya. Doon ka umupo, wag sa apat na paa. Tayo. Iba ang katawan ng bata. Iba
ang buto ng bata. Iba ang ugat ng bata. Ngayon, kung kayo ay matanda ng na-stroke at hinahanap nyo pa ang liksi at lakas ng tulad ng sa bata, malabo nyong makuha. Subalit, kung katulad ng bata, ang pananampalataya ng matanda at ang matanda, katulad din ng bata, ang pananampalataya, parehas ang matatanggap. Buhay ba ang Ama? Opo. Sa makatwid, ang pagbabago ay hindi makukuha sa tao. Kahit gaano pa ang pagsusumikap mong magbago, kung bilang pagkatao ang paiiralin mo, mahihirapan ka hanggang mamatay ka, hindi ka magbabago. Itaga nyo sa bato. Sapagkat kung gayon pala't kayang magbago ng tao, di na binaba ang Espiritu Santo. Taong-tao at pagkatao na lamang ang pinabayaan ng Ama. Subalit nang dahil batid ng Ama, hindi kayang magbago ng tao at ganang pagbabagong nasa niya ay magagawang mabago. Kaya ibinaba ang magpapabago at magpapatibay sa hindi makapagbago. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mahirap para sa tao ay napapagaan ng tinatanggap ng tao. Kaya ang mahirap na pagbabago ay napagaan ng tinanggap ng tao. At sino kaya ang masasabing nakatanggap na? Yaon ngang may nagalak na puso, yaon ngang may nagliwanag na isip, yaon ngang sa katauhan ay naghari ay banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam mo ba kung ba't inulit-ulit ko yung tanong ko sa'yo? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ba't iniba mo salita mo? Sapagkat tinitingnan ko kung umal mo pang sinasambit ang mabuti na po. Sabihin mo nga'y mabuti po. Naiba na. Mga minamahal, gusto nyo bang maumal at mahirapang magsalita kapag gumagalaw ang inyong mga pustiso? Subalit, kapag maganda ang ngipin ninyo at di kayo utal, madidiretso nyong salita. Kumusta ka na? Sabihin mo nga, Mama. Mama. Ha. Ha. La. La. Da. 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 Tana. Sabihin mo, ba, sige. Masakit? Marami pang bara. Sakit. Masakit. God, sabihin mo. God. Bang. Long. Na. Ba. Ba. Tingnan natin. Nga ka.
Dapat nung bata ka pa, no? Para hindi subalit, walang imposible sa matatag, matapat na pananalig. Tingnan natin. Sakit. Konektado yan sa tenga. Hindi lang siya naging piping maigi. Subalit, konektado yan, inborn. No? Inborn. So, ibig sabihin, binibigyan lang siya ng pangunawa at binibigyan siya ng makaintindi man lang kayo. Subalit, wag niyong hanapin, diretso-diretso, ngayon din. Subalit, eka nga, wala ko sasabihin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ganang pagkatao, paano niya mababatid na pagsilang ay gayo na? Ni hindi kayo tinanong at walang pinagkwentuhan. Ilan lamang mga kaganapang pinasisilay sa inyo? Katakataka ba at nakakapagtaka ba kung hindi man lahat ay ipabatid kay Constancia, subalit may pinababatid na dapat ipabatid? Katakataka ba kung mayroong mga pangungusap na sa inyo'y nilalahad na walang nakababatid, maliban ako na sa kanya'y pinabatid upang ibigkas at sa inyo'y mailahad? Subali, hindi ganang mawawaan. Kaya't ito ang layon at nasa ko. Ang mga buksan kayo, ang makatanggap kayo, ang makaunawa kayo, ang magpunyagi kayo, ang magsumikap kayo, ang magsumakit kayo, nang mahirap para sa inyo, ay matanggap ninyo at makilala ninyo, maunawaan ninyo. Sa gayon, magaan kayong makatatalima, magaan yung matutupad ang layo ng Ama para sa inyong lahat at sa lahat ng dako sa 4 na sulok ng daigdigan. Laksa ang bilang ng tao. Walang tugot ang paghahandog ng Ama. Walang tugot ang pag-aalay niya. Walang tugot ang pagbabahagi niya. Walang tugot ang paghahasik niya. Walang tugot ang paglikob niya. Walang tugot ang paghahanap niya. Walang tugot ang pagmamahal niya. Walang tugot kailanpaman ang kapangyarihan niya sa ibabaw ng lupa. Naway makamta ninyo, matamasa ninyo, mga anak niyang pinahahalagahan ng higit sa lahat ng kanyang mga binuhay sa lupa. Sapagkat kayong mga anak niya, na tawag ay tao, may isip, may sentido, may pag-iisip, magpanilay, makapagninilay, magbubulay, magtatanto, maaari niyong suriin at tantuin mga aral niya. Makapagbibigkas ng parangal, papuri, pasasalamat sa Kanya. At ito ang layon at nasa niya. Ito ang hinahanap niya. Ito ang handog niya. Ang tuwirang, siya'y siya. Wika nga'y ako'y ako nga. Na makilala nyo, may sa buhay nyo, matanggap ninyo bilang kayo'y mga anak na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kumusta na po kayo? Kailangan po ay huwag kayong yung tinatawag na yun ang patotoo. Pag bilang tao, walang masasabi sa inyo. Ano ba ibig sabihin doon? Yun po ba? Ala, ako masasabi. Nay, naku, Ama ko. Alalaong baga, huwag kayong nakaasa. Gumawa kayo ng inyo. Ibig sabihin, binigyan ka na ng karapatan. Halimbawa ay, ika'y pinalakad na nag-iisa. Pag kang laging umaasa na, kaya mo nang abutin, paabot mo pa. Kaya mo nang kuhanin, pakukuha mo pa. Sapagkat kapag nakikita ng Ama ang pagsusumikap ng bawat isa, magaan niyang binibigay. Sapagkat ayaw niyang katulad sa isang bata na walang isip baga. Kaya kailangang nandyan kang ina, nandyan kang ama, na laging, o anak, subo, nga, susubuan mo. O anak, magbihis ka na, bihis, bibihisan na. O anak, mahiga ka na, eto na yung kumot mo, eto na yung banig mo, eto na yung unan mo. O kung sa kama, o kung, anak, mahiga ka na, nakabukas na aircon mo. Kapag kayo'y binigyan na ng karapatan, katulad mo, sapagkat mahirap din naman ang gampanin. Tama ba ga? Mahalin nyo naman ang nag-aaruga sa inyo. Ibig ko bagang ituran, wag naman kayong masyadong parang sanggol na minamahal nyo yung sakit nyo. Pinapahalagahan nyo yung sakit nyo at laging katwiran nyo, may sakit ako eh. Paano ka makakawala sa sakit mo kung lagi mo sinasabing, may sakit ako eh. May sakit ako eh. Kaya lagi nasa isip mo, mahina ka. May sakit ka eh. Alisin mo sa isip mo, may sakit ka, lalakas ka. Buhay ba ang Ama? Paano kang magagamot? Lagi mo iniisip, may sakit ka. Alisin mo sa bibig mo, may sakit ako. May sakit ako sa puso eh. Kaya, ay bawal sa akin na mapagod eh. Hindi ka makakawala sa sakit mong puso na yan. Sapagkat lagi mo sinasabi, bawal sa akin na mapagod. May sakit ako sa puso. Alalaong baga. Kaya sinabing, pinagaling ka na. Manalig ka. Itanim mo sa isip mo, itanim mo sa puso mo, magaling ka na. Kaya bawat araw, hindi mo namamalayan, gumagaling ka pa ng higit sa iyong kagalingan. Hindi yung magsasalita ka na. Sasabihin, hindi ko pa kaya eh. Nasabi niya yung hindi ko kaya, subalit yung sinasabing, sabihin mo nga, praise God. Hallelujah. Hindi ko nga kaya eh. Subalit kung pagsusumakitan niya, sasabihin niya, praise God! Ba, narinig ng Ama, pinipilit siyang purihin. Pinipilit siyang pasalamatan. Hallelujah! Hallelujah! Aba, ibibigay ko, sapagkat itong anak ko'y nagsusumakit pa lang ako ay pasalamatan! Purihin! At pag sinabi mong wala ka ng sakit, hindi mo na yun kinakapa. Hindi mo na yun iniisip sapagkat binura mo na yun. Hindi mo na yung pinakikiramdaman. Hindi mo na yun sinasabi. May cancer kasi ako eh. Kaya yung cancer mo tuwan-tuwa. Hindi mawala-wala. Sapagkat mahal na mahal mo eh. Ang sabi niya, talagang ako'y nasa kanya pa rin. Ayaw niyang mawala.
Ayaw niyang mamatay kasi sabi mo, may cancer ako eh. Subalit, kung sasabihin mo, wala akong sakit. Sapagkat may Diyos ako na sa akin ay umiibig. Buhay bang Ama? Halika rito, Eka. Masakit ang paa ko eh. Eh, sinabi mo eh. Subalit, nang sinabi sa iyong halika rito, humakbang ka. Hindi mo iniisip ang masakit na paa. Umuusad ka. Nagulat ka. Aba, nakalakad pala ako. Wala na pala yung masakit ko. Gayon lamang ang totoong paniniwala. Gayon ang nais ng Amang totoong pananalig. Gayon ang nais ng Amang totoong dapat gawin. Sapagkat mahirap ka. Lagi mo sinasabi, mahirap lang ako. Kahit di mo sabihin, alam na mahirap ka. Bakit bukang bibig mo pa'y mahirap ka lang? Kaya hindi ka na nakaahon sa hirap mo. Kahit nakakatighaw ka na, mahirap ang buhay. Kahit nakakakain ka, mahirap ang buhay. Kahit nakakausad ka, mahirap ang buhay. Wala ka ng katapusan sa kakahirap ng buhay mo, kaya hindi ka na makatigaw sa hirap ng buhay. Buhay bang Ama? Yan ang mga katagang walang paniniwala. Yaon ang mga katagang walang pagtitiwala. Yaon ang pananalitang taong-tao sa lupa. Subalit ang mga salita ng Ama, kapag namutawi sa labi mo, ang pag-asa ko'y ikaw aking Ama. Ligaya ng buhay ay aking kakamtan. Sa puso ko'y mananahan at tuwiran. Pagbabago na'y aking kakamtan. Hindi ko man hanapin ay iyong binibigay. Pagkat ikaw ang sa'kin inaasam. Patutunayan mong ika'y sa'ki buhay. May gagawin ka bawat segundo ng aking buhay. Mayroon akong sa'yo ay inaasam-asam. Ang aking makamtanang kasiyahan. Kaya't kung paano ako ngayon wala't salat sa lahat ng bagay, nananalig akong iyong idaratan, na kailanman hindi mo ko titigangan. Pakikita mo ang lahat kong kailangan, pagkat ikaw aking Ama ay buhay na buhay, sa aking buhay ay nagbibigay ng tunay na sigla at ligaya. O aking Ama, o aking Ama, ikaw ang aking sigla at ligaya. Tingnan ninyo, kundi sa bawat araw masigla at maligaya kayo. Sapagkat siya ang laging buka ng bibig mo. Masigla ka, maligaya ka. Kaya kahit ano lamang ang kinakamtan mo, masigla ka, maligaya ka, kontento ka. Buhay bang Ama? Ano man ang bagay na aking hinahanap, tanging sa'yo ko lamang matatanggap. Ano man ang sa'kin ay hinihiling sa'yo, ikaw Ama ay di bibigo sa akin, pagkat ikaw ay aking tuwirang kinikilala. Nadarama ko ang iyong pagkalinga, o aking Ama, o aking Ama, buhay ka sa aking buhay. Subukan ninyo. Sabihin nyo, buhay ka sa aking buhay, Ama. Kalinga mo'y na aking nadarama. Paglingap mo'y aking nakikita.
Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Daing ka ng daing. Wala ka nang ginawa kundi maghinaing. Kaya sabihin mo, Panginoon, ako'y anak mong totoo. Panginoon, sa'yo'y nagtitiwala ako. Panginoon, ikaw ang buhay at galak ko. Panginoon, nilalagak ko sa'yong totoo. Ang buhay ko, buhay ng mga minamahal ko. Sa'yo ko pagkakatiwala habang kami naririto. Sa ibabaw ng mundo'y kalinga mong totoo. Ang sa'king inasahan na di mapaparang. Kung paano ang hangin at tubig ay di nawawala. Huwag mo ring iwaglit sa'kin ang lakas ko't pag-ibig. Puhunan na yan. Lakas lang at pag-ibig. Puhunan na yan. Kayamanan na yan. Kaya't kung ito'y sa inyo'y mananahan, daig nyo pa ang mayaman. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, subalit kay sarap kung nananagana kayo, nasa inyo pa ang lahat. Kapiling nyo pa'y Ama, damang-dama siya, at napupuri nyo siya. Sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Sadyang iyan. Kaiba sa kamay. Pababa yan. No? Kaya manalig ka. Bumaba na. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat. Ilang taon ka na? Tumayo ka nga. Upo. Tumayo ka nga. Upo. Tumayo ka nga. Taas nga. Maaari ko bang apakan? Masakit ba? Hindi naman po masyado. Sulong. Upo. Tayo. Upo. Iunat mo nga. Baluktot mo. Hatakin mo. Yan. Bakit ko pinaunat sa'yo? Lumilitid pa dito. Gumagatid. Napipigil pa dito. Sige, unat mo nga. Baluktot mo. Iunat mo. Baluktot mo. Huwag mo nang tulungan. Baluktot mo. O iunat mo. Baluktot mo. Sige. O yan, ganyan. Matuto kang magkaroon ng self-control.
At kailangan pagtitibay na yunat mo, baluktot mo, sulong hatak, tayo ka, baluktot, yan, upo, tayo, baluktot, sige, ganun lang, o tayo, sige, 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 baluktot, sige, upo, yunat mo, hatakin mo, huwag mong tulungan, hatakin mo, sige, kumusta? Gumaan ba? Pagarian ka. Sa tuwing pumapalakpak kayo, hindi katauhay pinapalakpakan nyo, sapagkat walang ginagawa sa inyo. Ngunit sa palagay nyo ba'y kalugod-lugod na gaiyon? Mga minamahal ko, nawa nga'y maging karapat-dapat ang bawat palakpak nyo, na di kayo humanga lamang kundi tumanggap kayo, na hindi namangha kayo kundi naniwala kayo, na hindi naging himala para sa inyo kundi pakikipagtotoo, sapagkat ang wika nga, ang umaakyat at bumababa, tungtungan ay lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang ubas na mahiwaga. Ito po ay galing ng Japan. Okay, bukas mo. Dala ng mahal na kapatid na Peli, na isang lingkod sa bansang Japan. Siya po ang namumuno sa bansa na yaon. Na salamat din sa pagmamahal niya, pagkalinga at pagsuporta sa mga kapatid niya sa dakong ito, sa gawain pong ito. Pagarian ka. Kung paano ang ubas, kapag namungay sa gumpol, ang wika nga, katas na kay tamis, malasap nawa ninyong lahat. Manalig kayo, ang kininyong gamot. Ugasan niyo po muna ha. Paumanhinin niyo na sapagkat iyay ni Rep para po mapakinabangan ninyo. Hindi kahapon na ipipamigay sapagkat hindi takda. Sa inyo na po. Sa mga may kakayahan, kayang bumili ng ubas. At kahit naman mahirap ngayon, nakabibili na ng ubas. Subalit ibang ubas po yan, ano? Kaya kung nanamnamin ninyo, tanggalin na lang po yung
Marami pong gamot yan. Ano po? Ay, nalaglag. Bakit ko? Hindi naman porket may diabetes hindi pwedeng kumain ng prutas. Ano po? Huwag lang lamon. Tikim-tikim lang. Ano po? Tikim-tikim, tikim-tikim. Kumusta ka na, Mary Jane? Mabuti na po. Purihin ng Ama. Mabuting-mabuti na si Mary Jane. Unahin po natin ang mga pasyente. Apo, haplusin ko mga yung ulo ng bata. Ito na. Ay, inulog mo pa. Oh, gamot po, gamot. Ay, kabait mo.
Kapatid na Cecil, may mapipili pa dyan. Tanggalin nyo na lang po yung meron ka na, anak, meron ka na. Ay, anak. Oh, sige, balatan niyo. Malagkit po, no? Tanda ng matamis. Ano man yung matamis, malagkit. Tama po ba? Ganyan po ang pagmamahal ng Ama. Malagkit. Dahil sa tamis. Kaya kung yan ay maninikit sa inyong puso, manunod sa buo niyong kalamnan, mahirap tanggalin. At nawa ay mabuhay nga ito sa inyo. Upang sa gayon, tulad ng ubas na makatas, sa gumpol ang pamumunga, hindi kayo kailanman mawawala ng pag-asa, sapagkat ang Ama ay buhay na buhay tuwina. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung papaano ang namamahagi ay patuloy na nagbibigay galak, lugod sa Ama at sa kapwa niya, pahihintulutan bang maubusan at matigangan? Sino pang mamamahagi kung gayon? Sa makatwid, kung bukal sa kalooban mo ang pagbibigay at pagmamahal ay naroroon, kailan may hindi ka matitigangan, maubusan, sapagkat ang Ama ang nagpapasibol ng iyong bangan. Buhay ba ang Ama? Yamang siya ang nagbubuhay at bumubuhay ng mga halaman, tulad ng kamote, nagbubunga na sa ilalim, nagsusuhol pa ang mga talbos niya, kaya't ilalim at itaas, nagbubunga. Ganyan ang mabuti ang loob, mabuti ang damdamin. Sa kaharian ng Ama sa kalangitan, ay mag-aani rin, maging dito sa lupa. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sadyang sa mga mangangaral, sa mga manggagamot, mararanasan po nilang kung minsan ay parang manghihina ka, mawawalan ka ng gana, sapagkat lalo na kapag nakikipagtotoo ka at tapat na tapat ang ginagawa mo, pagkatapos ay yung mga pinaglilingkuran mo ay nararamdaman mo para bagang nanghihina, nanlulumo, para bagang hindi kayang tanggapin ang ginagawa mo, sinasabi mo. Kung hindi ka patatatagin ng Ama, sadyang tutugot ka. Yan ang pawang katotohanan, mahal ko. Kapag ang pinagmasdan mo, ang dinama mo, ang damdamin ng kapwa mo, na alam mong ayaw ka nila, sinusuri ka, hindi naniniwala sa'yo, nag-aalinlangan sa'yo, binigyan ka ng pandamay, binigyan ka ng talino kung paano ka makasuri. At kapag naramdaman mo yun, nadama mo yun, darata lang manghihina ka. Parang ayaw mo na. Sapagkat sa isip at damdamin mo, wala ka namang pakinabang sa mga ito. Bakit ginagawa mo ito? Kapag pinairal mo, pinanaig ang pagkatao, sadyang tutugot ka. Sadyang maayaw ka na. Sadyang hindi ka na gagawa, hindi ka natutupad. Subalit, kapag nanaig ang Ama, pinanaig mo siya sa buhay mo, mahirap talikuran, mahirap iwanan, mahirap magtalusira. Yan lamang, mga minamahal ko, ang dahilan kung bakit patuloy pa rin na nakapaglilingkod ang mga nagnanasang maglingkod, ang mga nagnanasang magpakatapat, magpakatotoo. Sapagkat pinakamahirap ang ikaw ay masaktan ang damdamin. Kapag pinairal mo ang pagkatao mo, napakahirap makabawi. Itaga niyo po sa bato. Kaya't hindi lahat nakapagtatagumpay ang mga naglilingkod. Yaon ang kalaban, ang sariling damdamin, na kapag itong pinanaig at nanaig, tutugot, mangangatwiran, magdadahilan. Kaya't ipanalangin niyo po ang mga naglilingkod. Ipanalangin ninyo. Hindi ito sapilitan. Hindi ito persahan. Kaya lamang ang mga nakadama at may takot na, nakakatakot pong tumalikod.
Nakakatakot umayaw. Sapagkat sino pa tatawagin mo? Wala namang ibang Diyos pag tumalikod ka. Alam niyo po kung mayroon lang ibang Diyos. At siya naganap sa buhay ko, sa paglilingkod ko sa dakong ito. Tatalikod na ako, hahanapin ko ibang Diyos. Ngunit wala nga po. Kaya ayaw ko pong makatalikod. Kaya panalangin niyo po kami. Totoong-totoo, naririnig po tayo ng Ama. Kung mayroon lang ibang Diyos, na kapag tumalikod ako sa gawain ito, ay may iba namang magbibigay sa akin ng mahigit na kakagalak sa akin. Tatalikod na po ako, sapagkat napakarami kong pinagdaanan sa paglilingkod na ito. Tanging Ama lamang ang nakababatid. Tanging Ama lamang po ang nakababatid ng lahat ng nagaganap sa aming mga lingkod, sa aming mga naglilingkod. Tanging Ama lamang. Kaya't nawa po, upang makapagpatuloy sa pakikipagtotoo at pagiging matapat, patuloy niyo po kaming isama sa panalangin ninyo, na naway mapagtagumpayan naming mga nagsisikap, mga nagsusumakit na makapaglingkod ng tapat sa Ama at sa Anak. Pagpalain po kayo. Nakikita nyo lang po ang aming pagtawa. Nakikita nyo lamang ang aming pagtupad sa inyo. Subalit sa kabila ng aming mga buhay, na mga pinagdaanan sa aming sariling buhay, kung paano kami makibaka, kung paano namin labanan ang tukso para wag kami magkapi ng aming mga dalahin, ng aming suliranin, ng aming mga tukso na dinaratal sa buhay namin. Kung paano si Jesucristo ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas, kami rin po'y patuloy na tinutukso. Ngunit patuloy lang kaming nangungunyapit, naninikluhod, nagsusumamo sa Ama, yamang nasumpungan siya, wag na kaming makatalikod at mawalay pa sa Kanya. Kaya kaming mga nagsusumakit, nagsusumikap na maglingkod, hamakin man kami, pagtawanan man kami, hindi man kami paniwalaan at kami may kutsain, nandyan pa rin ang pagnanasang makapaglingkod. Nawa, sa buong buhay namin, magawa namin yaon at huwag kaming masubukan ng Panginoon. Yun po ang hiling namin sa tuwina, huwag kaming masubukan ng Panginoon, huwag kaming makatalikod, kundi patuloy kaming magsumakit, makapagsumikap hanggang kami magtagumpay na lahat. Sapagkat napakasarap po kapag ang inisip mo ay ang Panginoon, kapag ang nakita mo yung biyaya at pagpapala niyang paano nangyayari ang mga pinatutupad niyang ito. Yan po ang mga dinadatal niya sa akin kapag mayroong oras, may pagkakataon, na parang gusto mong lumuha, parang mong gustong bumitaw, ayaw mo nang maglingkod, nang dahil sa buong panahon ay kay naglingkod, tinalikdan mo ang sarap ng buhay, ang paglilibang, ang pakikitungo, paglayaw. Wala kang oras sa gayong bagay, sa gayang ganito, sa ganon at ganyan, para sa paglilingkod. Pagkatapos ay ano pa ang kinakamtan mo? Hindi kaya makatalikod ka nga? Subalit, salamat sa Ama, salamat sa patuloy niyang paglingap, pagtanglaw, pagbibigay unawa, kaya't bawat araw po, nagnanasang makapaglingkod. Nawa, patuloy niyong ipanalangin kaming lahat, sapagkat ayaw kong masayang ang kaloob niyang ito. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Kaya't kayo nawa rin po ay maramdaman ninyo at maunawaan ang katotohanan ng Diyos ay may sarap, kapiling at paglingkuran. Pagpalain kayo.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Wala nang pinakamasakit sa buhay ng tao kung naranasan nyo na ang nagmahal, ang nakipagtotoong makisama, makitungo, at pagkatapos ay kayo ay makaranas ng yung mga minahal ninyo, pinakitunguhan, ay hindi maging tapat at hindi ka paniwalaang ganap. Pinakamahirap po yun. Yun pala ang dinanas ng Panginoong Jesucristo na pinakibakahan niya. Ang pinakamahirap niya palang tinalakay sa mundo, yung nagmahal siyang tapat, nakipagtotoo siya, subalit anong ginanti sa kanya? Nang dahil sa hindi maunawaan na pangyayari. Ano po? Ganyan din pala. Kaya baybayin niyo po ang mga istorya ng mga nahirang na santo at santa dito sa lupa. Minsan po nakapagtanong ako sa Panginoon, gaano po kasiguradong totoong santo at santa sila? Subalit ang tingnan na lamang yung kanilang mga mabubuting halimbawa upang mapatotohanan ngang sila'y napapabilang sa mga naging santo at santa. At wala pong tunay na nakakakilala at nakababatid kung sino kat sino sila. Sino kayo, sino ako, maging sino ka man. Tanging Ama lamang po. Buhay ba ang Ama? Kaya sa Kanya lamang tayo ganap na maglagak, magtiwalang ganap. Kaya sa aking mga napiling alagad ng Panginoon na binahagi sa akin, hindi po ako ang naghirang sa kanila, maging sa mga caps, sa mga ititim, sa mga choir, hindi po akong humirang. Wala po akong karapatan. Wala akong karapatan na humirang. Tao lamang po ako. Subalit salamat sa ating Panginoon, sa ating Amang Dakila, at binahaginan ako ng mga manggagawa, ng mga kawaksikong manggagawa, upang makaisa ko sa gawaing ito. Kaya't sa inyo pong lahat, naway ipanalangin kaming lahat. Pagpalain po kayo at patnubayan ng dakilang Ama. Buhay po ba ang Ama? Kumusta na po ba kayo? Naway araw-araw may pagbabago, ano po? At isang araw ay makalaya na kayong lahat. Di nyo po ba napapansin? May lilisan, may dumarating. Ano po yung tinatag na dumaratal? Dumaratal, lumilisan. Subalit hindi nababasyo ang mga upuan. Ano po? Ganyan kahiwaga ang Diyos. Hindi mo na kailangang manawagan, lumabas ka ng daan at sabihin mo, "Huli kayo dito, manggagamot ako, mangangaral ako." Siya ang magsasabing, tumungo doon. Kaya, kayo po ba may nanawagan sa inyo? Kayo po ba'y tinawagan? Sinulatan? Salamat sa Ama, naririto po kayo. Sa makatwid, ang tinig ng Diyos ay naririnig kahit hindi siya nakikita. Kaya't kung tatanggapin lamang at paniniwalaan siya, hindi kaya't lahat ng taong mga anak niya ay magalak sa tuwina, pagpalain kayo. Muli po, magandang umaga sa pahapon na po. Happy birthday, anak! Pagpalain tayong lahat. Tayo na po.